Masama bang magalit? Depende. Paano ba nagiging masama ang galit? Sabi natin na ang galit, depende. Pwedeng maging kasalanan, pwede rin namang hindi. Papaano nga ba nagiging hindi at pwedeng kasalanan ang galit? Number 1, kapag ikaw ay galit sa kasamaan. Galit laban sa kasamaan, pero hindi galit na magdadala sa iyo sa kasalanan. Anong ibig sabihin mo dyan, Father? Pag ikaw nagalit ka sa kasamaang ginagawa, nakita mo yung kasamaan, yung mga bagay na hindi dapat gagawin, at nagalit ka doon, hindi mo sinang-ayunan yung mga yon. Ibig sabihin, hindi kasalanan yun sapagkat kontra ka sa kasalanan. Pero pag ikaw, nakita mo na mali ang ginagawa ng kapwa mo, pero kinonsinti mo pa, ito ay galit na magdadala sa iyo sa kasalanan. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Galit ka dun sa ginagawang masama, paano nga ba tayo nagkakasala? Kapag ikaw, nakita mo yung tao na nang-agaw ng boyfriend mo, halimbawa, inagaw yung boyfriend mo, no? Inagaw yung boyfriend ko na to, Tinutukan mo ng barel, o the point na kinamuhi mo na siya, no? Kasalanan na yun. Tignan mo yung sitwasyon, diba? Malay mo, talagang mas mahal niya yung talagang isa kaysa sa'yo. Talagang iniwas ka lang ng Panginoon sa mga sitwasyon na mas lalo kang masasaktan. Kaya tanggapin mo na iniwan ka niya. Kaya pag iniwan ka ng karelasyon mo, huwag kang magagalit to the point na i-hate mo yung tao. Baka talagang inalaw ng Panginoon yan dahil hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na binibigay mo. Malay mo, meron pang nakahigit sa kanya. At malay mo, nasa tabi-tabi mo lang yan. Tignan mo yung katabi mo, baka siya na forever mo. Hindi ka pa makamove on sa isa. Sapagkat bakit? Because galit. Galit na magdadala sa iyo sa kasalanan. Sinusumpa ko yung babaeng yan. O sinusumpa ko yung lalaking yan. Kaming mga lalaki, pag kami nagalit, talagang hindi na yung emosyonal, talagang bugbog talaga, Abangan kita sa labas. Diba? Ganyan agad, no? Pero yung pagbabae talaga, emosyonal. Ba't na ako pinagpalit? Anong mali sa akin? Maganda naman ako. Ano bang mali sa akin? Diba? Ganyan. Ganyan ba? O galit ka sa kasamaan, laban sa kasamaan, no? Pero yung galit, pag nagdadala na sa'yo sa kasalanan, yun na yung masama. Si Jesus, nagalit siya sapagkat nakita niya na nandadaya yung mga tao. At dahil doon, gumawa siya ng latigo, di ba? Pero nilatigo niya ba yung mga tao? Hindi. Kaya number 2, galit sa kasalanan, hindi galit sa makasalanan. Pakiulit nga. Ayan, magkaiba po yan. Galit tayo sa kasalanan, pero hindi tayo galit sa taong makasalanan. Kaya pag nakikita mo yung taong nagkakasala, hindi ka mismo galit dun sa tao. Galit ka sa ginawa niya. Di ba ganyan yung mga magulang? Pag nagkakasala yung anak mo, nagagalit ka sa ginawang pagkakamali ng anak mo. Pero hindi ka galit dun sa tao. Di ba? Sapagkat anak mo siya. Mahal mo siya. Kaya ang galit tayo sa kasalanan. We hate sins, but we love the sinners. Galit tayo sa kasalanan, pero hindi tayo galit sa taong makasalanan. Sa katunayan, mahal tayo ng Panginoon. At binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para magbago pa. Kaya pag naloko ka ng asawa mo, galit ka sa ginawa niya, pero asawa mo pa rin siya. Amen. Kahit balibalik ta rin mo ang mundo, dahil pinakasalan mo siya, asawa mo siya. Kaya magdusa ka. Ganun ba yan? Hindi. Panghawakan mo yung pangako mo.
Kung sakasakaling mahulog siya sa tulay, gawa ka ng paraan para mapatawad mo siya. Gumawa ka ng paraan para isettle kung ano yung nagawang pagkakamali. At hindi mo pwedeng solusyonan ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. O, niloko mo ako lolokohin din kita, mas marami kong chicks kung alam mo lang. No? Ganyan. Hindi. Galit tayo sa kasalanan, pero hindi tayo galit sa taong makasalanan. Sa katunayan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para magbagong buhay. Kaya kahit tayo'y makasalanan, hinihintay tayo ng ating Panginoon at hindi tayo sinusukuan ng Panginoon dahil ganyan tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. At pangatlo, galit para ituwid ang pagkakamali. Hindi galit para ipamukha lang ang pagkakamali. Pakiulit. Ayan. Mararamdaman mo naman yan eh. Mararamdaman mo yan eh. O yung mga bata dito, nagagalit sa iyo yung magulang mo para ituwid ang pagkakamali mo. Kaya huwag kang magtatampo. Hindi lang yan pinapamukha na mali ka na lang palagi. Lagi na lang akong mali. Wala na akong ginawang tama. Huh? Kaya may isang bata lumapit kay Father, Father, lagi na lang ako mali. Yung mama ko, lagi na lang ako sinasabing mali. Yung papa ko, palagi ako sinasabihan na mali. Yung teacher ko, mali daw ako. Sabi ni Father, nagkakamali ka. Sabi na, ikaw Father, mali na naman ako eh. Lagi na lang ako mali. Pagpapakamatay na ako. Ganun ba yun? Kaya itinutuwid ang pagkakamali mo para itama mo ang pagkakamali mo. Hindi naman nagagalit sa iyo yung magulang mo para ipamukha lang sa iyo na nagkamali ka, para sisihin ka. May gustong mangyari sa iyo. May gustong ipabatid sa iyo ang Panginoon. Kaya itinutuwid ang pagkakamali, kaya nagagalit ang Panginoon. Kaya galit ang Panginoon sa mga hindi sumusunod. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin, ang ganda-ganda ng binasa, di ba? Narinig natin ang 10 utos ng Panginoon, na kung saan ito ang tanging paraan para tayo mabuhay sa kabanalan. Kaya, galit para ituwid ang pagkakamali, hindi galit para ipamukha lang ang pagkakamali. May mga tao ganyan, mayayabang. Piling nila wala silang pagkakamali. Kaya kung makakorek sila ng pagkakamali, wagas. Talagang nilalait ka, talagang pinapamukha sa iyo na mahina kang nilalang. Hindi mo ko kaya. Ako ang pinakamalakas. Eh di wow. May mga ganyan tao eh. No? Yung feeling nila sila lang yung tama. Feeling nila hindi sila nagkakamali. Pero iba yung galit na tinutuwid mo yung pagkakamali ng tao. Kaya yung mga misis, ba't nagagalit sila sa asawa nila kapag umuwi ng madaling araw? Hindi naman dapat. Sapagkat galing pa sa inuman. Para ituwid ang pagkakamali mo, inaantay ka na ni misis eh. Inaantay ka ng mga anak mo, ba't ka inom ng alak? Sabihan ka palagi, no, huwag ka naman nigarilyo sa harapan ng anak mo. Tignan mo, ubo na ng ubo yung anak mo. Para ituwid ang pagkakamali. Hindi lang para ipamukha ang iyong pagkakamali. Eh mga kapatid, 3 bagay uli yan. Pag dinilayan natin ngayong linggong ito, ng galit, laban sa kasamaan, hindi galit na magdadala sa kasalanan. Yan ang ginawa ni Jesus. Pangalawa, galit sa kasalanan, hindi galit sa makasalanan. At pangatlo, galit para ituwid ang pagkakamali, hindi galit para ipamukha lang ang pagkakamali. Now, what if nagalit tayo? What if nakagawa tayo ng kasalanan? May pagkakataon pa para magbagong buhay? Yes. Ngayong panahon ng Kwaresma, ang challenge po sa atin ay mangumpisal. No? Mangumpisal. Ikumpisal ang ating mga nagawang kasalanan. Saan? Sa sakramento ng kumpisal. No? Palagi ko nang inuulit at uulit-ulitin ko palagi na ang kumpisal, sa sakramento ng kumpisal,
Hindi po si Father ang nagpapatawad. Ang Panginoon ang nagpapatawad sa pamamagitan ng mga pari. Father, pwede naman direct kay Lord, di ba? Pwede ba direct kay Lord, mangumpisal? Pwede? Pwede po ba? Lord, sorry Lord pwede po ba yon? Pwede. Kung ang kasalanan natin ay binyal lang. Clear? Pwede kang mag-direct, sabi ng mga iba, no? Bakit pa kailangan pumunta kay Father? Nakakahiya naman. Pwede naman direct kay Lord. Pwede. Kung ang kasalanan mo ay binyal lang. Ano yung binyal? Magagaan na kasalanan. Bawa, napamura ka. No? Halimbawa, hindi mo napakain yung alaga mong aso at namatay. Hindi mo nadiligan yung halaman at namatay. Huh? Lord, sorry Lord nakalimutan ko kasing pakainin yung aso, namatay tuloy. Lord, sorry Lord nalimutan kong diligan yung halaman, kaya tanong mo yung chapel namin, no? Ano na yung halaman? Pwede yun. Pero halimbawa, pumatay ka ng tao. Pwede ba yun? Sorry Lord, nakapatay ako ng tao? Hindi. Sorry po Lord, nagpa-abort po ako ng baby sa sinapupunan ko. Hindi pwede yun. Kailangan mo magpunta ng kumpisal. Sapagkat ito ay mortal sin. At ano ba ang kaibahan ng mortal sin sa venial sin? Masasabi mong ito ay mortal sin pag andito yung tatlo. Iba palagi natin sinasabi yan at inuulit-ulit ko pa sapagkat ngayong panahon ng Kwaresma, ni-encourage po tayong mangumpisal. Andun yung tatlo. At pag alam mo yung tatlong yon, mortal sin na nagawa mo. Number 1, grave matter, mabigat. Number 2, alam mo na mabigat, full knowledge. Number 3, sinadya mo pa, full consent. Kapag nandyan yung tatlong bagay na yan, mortal sin na nagawa mo. Kaya mga kapatid, importante po ang sakramento ng kumpisal. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ni-encourage po tayo na mangumpisal. Hindi lang yung mga mortal sin, even yung mga venial sin po, pwede po. Mga kapatid, mahirap magpakabanal, pero with the grace of God, kaya po natin ito. Amen. Mahirap talaga magpakabanal, tao lang tayo Pero kahit papaano, binibigyan tayo ng pagkakataon para magbagong buhay. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang turo ng simbahan sa atin, at least, once a year makapagkumpisal tayo. Pero nga, kahit na hindi once a year, kahit once a month, or twice a month, or once a week, pwede. No? As long na dumalaban tayo sa ating mga kasalanan. Huwag mo sabihin, wag na, kasalanan ko na to, hindi na ako magbabago no? At sana, sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, maging daan tayo sa bawat isa para maging mabuting tao. Huwag na natin dagdagan pa ang kasalanan ng iba. Tandaan natin yung tatlong bagay na to. Galit, laban sa kasamaan, hindi galit na magdadala sa kasalanan. Galit sa kasalanan, hindi galit sa makasalanan. At galit para ituwid ang pagkakamali, hindi galit para ipamukha lang ang pagkakamali. At kung tayo'y nagalit dahil sa matinding kasalanan, huwag tayo makakalimot na magpunta sa sakramento ng kumpisal. Amen.